Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mike. Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi You mga know, tinapay. that's the best. Welcome ulit mga kapatid sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Tayo po ngayon nasa 5th Sunday of Easter. Amen. So, ngayon, umpisahan na natin ang Yes. ating, Okay. ating pag-intindi, pag-aaral sa ating mga readings para sa Sunday sa Misa. No? So, ang ating unang pagbasa ay bibigyan ng refleksyon ni Brother Fernan. Okay, so ang first reading natin mga kapatid ay mula sa Acts chapter 6 verses 1 to 7. So, ito raw yung isang importanteng pangyayari sa ating simbahan, yung simbahang Kristiyano, dahil lumalago na yung simbahan natin marami nang umaanib. Ngayon, dahil doon, nagkaroon ng konting conflict. Kasi yung mga Hellenic na mga Hudyo, yung mga Hudyo na nagsasalita ng Griego, nagrereklamo sila. Kasi yung mga balo nila, parang hindi raw pantay yung nare-receive na abuloy. Di ba, ang practice ng mga apostol, binenta nila yung mga ari-arian nila. Tapos, lahat ng pinagbilan, tinipon, at namumudmud sila base sa pangangailangan ng mga tao. So yung mga dumadating, yung umaanid din dun sa samahan nilang yun, ganun din yung ginagawa. May contribution din sila, tapos pinaghahati-hati. So dahil dun, nagkaroon ng problema ngayon yung 12. By the way, bakit tuloy sila 12, no? Kasi wala na si Judas Si Iscariote, di ba? Nategi na siya, no? Ang ipinalit nga pala sa kanya ay si Matyas. Napagkasundoan ng mga ibang apostol na siya yung ipapalit. Kaya naging 12 uli sila. Well, moving forward, napagdesisyon na ng mga apostol na mas importante yung pangangaral nila kaysa doon sa sila pa yung nag-aasikaso ng pangudmud ng mga pagkain or gamot or whatever na pinagbabahabahagi nila. So dahil doon, napagpasyahan nila na mag-delegate ng mga ngasiwa ng paghahati-hati. So sinuggest nila 'yon doon sa mga member ng grupo nila. At ang pinili nila, mas mag-focus sila sa preaching, sa pangangaral, at ibigay nga doon sa mga representative noong mga tao yung duties ng pagbabahagi ng kanilang mga goods. So, nagsuggest sila doon sa mga tao na pumili galing mismo doon sa mga nagrereklamo. Minority lang kasi sila, kakaunti sila. Kaya ang ginawa, sa kanila na kumuha. O, pumili kayo ng 7 na pinagkakatiwalaan nyo, yung magagaling sa inyo, siya nating gagawing in charge sa pamamahagi ng mga So, nagustuhan ng mga tao yon, natapos yung conflict, nakapag-focus yung mga apostol sa pangangaral, sa pagpapakalat ng mabuting balita ng Panginoon. And, syempre, hanggang sa ngayon, nararamdaman natin yung epekto nun dahil lumago yung simbahan, lalo dumami yung umanib. Pati yung mga saserdote ng mga Hudyo na pinakamahirap kumbinsihin tungkol sa Kristyanismo, marami ang sumama sa kanila. Amen. So, ang pinapakita nito mga kapatid, na halimbawa sa atin ng mga Hudyo, ay ng mga apostol, no? Huwag nating i-compromise yung number 1 na trabaho natin. Oo, mabuti ring gawin yung magbahagi ng mga pagkain, mamudmod sa mga nangangailangan. Tumulong. Pero, number 1 priority natin ay magpakalat ng mabuting balita ng Panginoon. So, sa mga pamimili natin, sa mga hierarchy ng mga mabubuting bagay, kailangan alam natin kung ano yung pinaka-importante. At kung mahahati yung ating atensyon, yung ating oras, yung ating lakas, mako-compromise yung pangangaral natin, yung pagpapakalat ng mabuting balita, pwede tayong mag-delegate. Amen. So doon nag-umpisa yung mga diakono.
Yung mga nakikita natin sa simbahan, mga lay minister, Yes. yung mga assistant ng pare, yan. So, doon galing yun. Nung nag-delegate yung 12, doon natin minana yung sistema ng deaconship. So, isa rin itong patunay mga kapatid na yung mga tradisyon ng simbahan na sinusunod natin, no? Although hindi siya iniuutos, literally, sinusunod natin siya kasi importante siya dahil meron siyang a blessing ng Holy Spirit. Dahil yung mga apostol, nasa sa kanila ang banal na Espiritu. So, kung ano yung ma-discern nila, ano yung napagpasyahan nilang gawin, yan. They were authorized by God Himself. Di ba sinabi ni Jesus Christ, iniiwan niya yung simbahan niya sa pangangalaga ng mga apostol. So, pinapakita lang nito mga kapatid na importante din na sundin natin yung tradisyon ng simbahan na kinabibilangan natin. Amen. At yung ating pagpili ng gawain, kung lahat yan naka-line up mo, puro mabubuti yung gagawin mo, kailangan alam mo rin kung ano yung dapat mong unahin. At kung kailan ka magde-delegate ng trabaho. Yan. Yun. So dito no mga bro, no? So si Peter, si San Pedro pa din talaga yung dito na nagpi-preach. So dito talaga pinaliwanag ni San Pedro yung Kristyanismo. So dito na nabuo yung tinatawag na simbahan, yung mga panulukan nga daw, yung sinasabi nga dito sa ating binasa sa Bible. No? So dito parang pinapaliwanag na talaga ni Saint Peter kung ano ba talaga ibig sabihin ng pundasyon. Dito pinaliwanag ni Pedro na kailangan nating maging isang simbahan talaga. Kaya naglagay na si Jesus ng isang panulukan na talagang titipunin lahat ng tao. So ngayon, pang pinapaliwanag din ni Pedro dito na may kanya-kanya na tayong responsibilidad. Amen. At nakita nga ni Pedro yung mga nagdaang na pinag-usapan natin na sabi nga ni Pedro na nakasama niya si Jesus. So sa mga milagong pinakita ni Jesus. So witness siya na nakasama pa sa isang piging, sa isang pagkain. So dito, pinapaliwanag ni Peter na maniwala kayo. Kasi ako mismo, nakatabi ko, nakahawakan ko, no, nakausap ko. No, kung ano man yung sinasabi sa akin ni Jesus nung panahon siya ay nabubuhay, ito din ang mensahe na gusto kong iparating sa inyo. Amen. Kaya meron tayong pundasyon, may panulukan tayo, na kung saan magsasama-sama tayo para purihin ang Panginoong Jesus natin. Yung sinasabi ni Peter. Ganda. Yes. Saka napaka-importante nun, yung pagtutulungan. Na Tama. pag may gawain, hindi mo kailangang suluhin. Yes. No? Yung mga apostol, 12 na sila. Pero sa sobrang dami ng kailangan gawin, nag-delegate sila. Kasi pag sila nga naman, nagpipreach na sila. Tapos, yung mag-serve pa sa mga balo, sa mga nahihirapan. Baka mapabayaan nila kung ano ba yung priority nila, which is yung mag-preach nga. Parang sa atin, sa mga ordinaryong tao, tayo lang, sa trabaho, no? Hindi mo kayang gawin lahat. Kailangan marunong kang mag-delegate kasi pag ikaw hindi ka marunong mag-delegate, kakaawa ka. Ikaw mapapagod, ikaw mapupuyat, tapos mamaya magreklamo ka na bakit pagod na pagod ka, bakit hindi ka na nagpapahinga, hindi ka nahingi ng tulong. So, napaka-importante po na marunong tayong humingi ng tulong, marunong tayong magpatulong, at tayo rin mismo marunong ding tumulong. Amen. No? Kasi kung tayong lahat nagtutulungan, gagaan yung trabaho. Gaya yung nangyari doon sa mga apostol at saka doon sa mga yung 7 tinalaga, no? Na napaka-importante na kailangan puspos din sila ng Espiritu Santo, yung mga itinalagang yun. Kasi kung yung mga itinalagang yun ay hindi katulad ng belief nila na ang Panginoon si Jesus Christ, baka hindi nila magagawa ng tama yung kanilang trabaho. So, dahil nga tama yung pinag-delegatean nila, naging maayos, naging organized, no? So, nagagawa ng bawat isa yung responsibilidad nila, gumagaan ng trabaho, at nagiging madali lahat. No? So, yun. So, hingi tayo ng tulong at makipagtulungan po tayo. Amen. Okay mga kapatid, Yan. ngayon napakinggan na natin yung mensahe ng mabuting balita. No? It's about
delegation at sa paghahati-hati ng gawain. Mm. Ngayon naman, Brother J, Yes, bro. pakibigay mo naman sa amin yung naging reflection mo sa ating ikalawang pagbasa. Mga kapatid, ang ating ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pedro. No? So ilang linggo na tayo na talagang may binabasa tayo kay Pedro. Siguro mag-isang buwan na tayo na talakayan natin yung mga sulat, yung mga gawa ng mga apostol. Ano? So dito, mga brothers, sinasabi ni Apostol San Pedro dito, yung sinasabi niyang batong buhay. Ano, 'di ba? Usually sa mga ito naririnig niyo siguro yan pag tayo yung kinakausap ng mga matanda pag napunta daw tayo ng ilog. Yan, bato yan, buhay yan. Na paano niyo yun? Ay, ang batong yan, buhay. batong buhay. Oo. May meron talagang ganun, no? Kasi naririnig ko yan pag naliligo kami ilog sa tatay ko. Yung mga lumalaki to. Oo, buhay yan. Sobrang Paano kayo matitibay. nabuhay to? Sabi mo ganyan. Kumikilos kaya to. Pero dito sa sinasabi ni Peter is si Jesus yung sinasabi niya dito, yung batong buhay. Actually, dalawang tao ang sinasabi dito ni Pedro na batong buhay. Una, si Kristo at tayo. Tayo yung batong buhay na pangalang sinasabi ni Peter dito. So dito, si Kristo ang pundasyon natin sa buhay. No, parang sa isang tahanan. No, lahat naman ng tahanan may pundasyon yan eh. Mga sulok, mga kanto ng bahay, may pundasyon yan. So, syempre pag tayo magpapagawa ng bahay, kailangan matibay ang pundasyon, malalim ang hukay, maganda yung bakal, semento, puro. Ganyan kasi si Kristo, puro siya. Napakalinis, puro siya at matibay. Amen. O gawa sa panggawa sa pinakamatibay yung semento, yung bahay natin. Kasi pag ang bahay lindolin man, ang pundasyon hindi yan gigiba. Bumagsak na yung mga bubong mo, masira na yung sahig mo, pero ang pundasyon, hindi yan. Ganun si Kristo. No? Kasi, tayo din kasi yung nagiging anay, no, dito sa mundo, kung bakit nawawala yung pananampalataya din natin. Nung si Kristo nga, nung pinatay diba tayo din yung nagkaano kay Kristo? Nagpapatay. Nagkanulo din kay Kristo, no? So dito, tatlo yung mensahe na nakikita ko dito sa ikalawang pagbasa na sinasabi ni Pedro. Sino si Kristo? Sino tayong mga tao? Pangatlo, ano ang layunin natin dito? So sino nga ba si Kristo sa buhay din natin? Meron nga tayong teachings mga brothers no na ang title Jesus the Messiah. Di ba may mga questions doon na sabi, who is Jesus Christ for you? No. So iba-iba tayong relasyon kay Lord. No, kung si Brother Mark, ang relasyon niya kay Lord, kapatid. Si Brother Pertan ay guro. Halimbawa, ang friend. Kaibigan ko. Iba-iba. So, dapat kung ano yung relationship mo kay Lord, patibayin mo. Amen. Kung ang relasyon ko kay Lord ay kaibigan, pagtibayin mo yung pakikipagkaibigan. Pakikipagkaibigan ko sa Diyos. So, ganun din yung mga kabrothers ko dito. Kung si Mark, kapatid. Talaga matibay. Pagiging kuya ko, kapatid ko kay Jesus. No? Yung guro ko, pagiging guro ni Jesus para sa akin, kay Brother Fernand, so, pagtitibayin ko. So, sino nga ba tayo? No? So, tayong mga tao ay isa ring mga batong buhay na sinasabi ni Peter. So, dapat maging buhay yung ating pananampalataya sa Kanya. Tulad nga kanina, nung tayo nagdasal kanina, so talaga tayo yung namumuhay sa isang pananampalataya. Yes. No? So, dapat may buo yung pananampalataya natin at iyon ay matibay. Amen. Dapat kahit anong problema na dumadaan sa atin, huwag tayo doon mag-focus. Focus pa din tayo sa problema. No, minsan kasi, pag may problema, dyan tayo lumalayo sa ating Panginoon. Kasi doon tayo nakapokus sa problema. Pero dapat pala daw, pag tayo may problema, focus pa din tayo kay Kristo. Huwag tayong lumayo, imbes lumapit tayo sa Kanya. Para mas makita mo. Mas makita mo siya, mas maabot mo siya. Kasi kung talagang ma-stuck ka sa problema, ay walang pararating. At nabanggit nga dito ni Peter, yung bandang verse 8, ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. So, yung ibig sabihin, para sa akin, reflection dito sa binasa ko, yung tulad na sabi ko kanina na huwag tayong mastisod sa isang bagay na mawawalan tayo ng focus sa ating Panginoon. Marami tayong maririnig sa ibang tao, maraming mambabash sa iyo, maraming mampupunas sa iyo, maraming manlalait sa iyo. No? Pero dapat huwag kang matisod. So, kung matisod ka man, bumangon ka, abutin mo pa rin, focus ka pa rin. Focus pa rin tayo si Kristo kasi napakatibay ni Kristo sa mga pagdating sa mga ganyang problema.
Amen. Nakita natin mga pinagdaanan niya pero wala lang kay Kristo. Mm. O isang napakababang nagpakumbaba siya sa lahat ng mga taong nang urak sa kanya. Amen. So, Amen. yun yung aking refleksyon sa ikalawang pagbasa natin kay San Pedro. Amen. Okay, so importante yun na alam natin kung saan talaga tayo natingin. No? Mm. Kasi gaya nga sabi ni Brother J na pag tayo hindi nakapokus sa Panginoon, pag iba yung naging focus natin, napakadali nating matitisod. Madali tayong mawawala sa pananampalataya, madali tayong masisira no sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. So, yung bato na pinag-uusapan po natin dito, yung batong matibay, malakas, no, pundasyong hindi mawawasak, na dapat yung pananampalataya natin ganoon din, no? Na kahit ano man yung dumating sa atin ay kayang-kaya nating tumindig, kayang-kaya nating sabihin na hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Yes. Amen. Praise God. So, okay mga kapatid, so ating natalakay na yung una at ikalawa. So, dako tayo mga brothers sa gospel na bibigyan pananaw ni Brother Mark. Amen. Okay, so yung ating namang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan ay isang reminder sa atin na wag tayo ay mabalisa. Wag tayong mabalisa, no? Wag tayong maging anxious. Don't be anxious, no, sa English. No? So paano? Siyempre sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos at kay Jesus Christ, no? So kasi alam ng Panginoon na tayo ay marupok, na tayo ay mahina, na madali tayong magreklamo, madali tayong mahirapan, madali tayong matakot, mag-worry. So, ngayong gabing pong ito, ngayong episode na ito, we are reminded na wag po tayong mabalisa. Na wag tayong matakot, wag tayong mag-worry. Kasi, ang ating Panginoon ay lagi naman pong naandyan para tayo ay tulungan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. No, so, sinasabi pa rito sa ating pagbasa na meron daw may mga nakahandang silid para sa ating lahat. Masarap, no? Oo, kasi dati, kwento lang ba to? Yung pala, nasa Bible talaga siya. No, so, may mga silid daw na nakahanda sa atin. Presidential No? suite. Oo. So, ang ating Panginoon ay darating, no? At sasamahan tayo para makarating doon sa mga silid na yun. Amen. So, alam niya yung daan, no, papunta sa mga silid na yun. So, meron pa rito nagtanong dito si Tomas. So, Lord, paano ba kami makakaraan diyan? Hindi naman namin alam kung saan yung daan. So, ang sabi ni Jesus Christ dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. No? Hindi sinabi dito na ako yung magtuturo ng daan. Ang sinasabi dito, siya mismo yung daan. Siya daan. Hindi siya yung hindi siya yung magsasabi ng katotohanan, kundi siya mismo yung katotohanan. At hindi siya yung buhay lamang, kundi siya mismo yung buhay. No, hindi siya magbibigay buhay, siya mismo yung buhay. No, so, ibig sabihin, alam na alam niya kung paano makakarating sa Ama. No, doon sa mga silid na binabanggit kanina, na binanggit natin, no. So, napaka-importante po noon kasi sinabi din dito na walang ibang way para makarating sa Ama kundi sa Kanya, no? Siya lang yung makakatulong sa atin para makalapit tayo sa ating Panginoon. No, so, binanggit din dito sa ating pagbasa na ang Ama at si Jesus Christ ay iisa. Kasi sinabi dito na pag nakita nyo ako o si Jesus Christ, nakita nyo na rin yung Ama. So, nakakatawa dito si Felipe, sabi niya, Lord, sige, makikita ba namin yung Ama? Ipakita nyo sa amin. Sabi niya gano'n. So, na parang sumagot pa rito si Lord parang hindi siya naniniwala. Ako nga at ang Ama ay iisa. No? So, kung nakita nyo ako, si Jesus Christ, nakita nyo na rin yung Ama. Amen. Yun ang ibig din sabihin. So, napaka-bless ni Felipe kasi nung nakita nila si Jesus Christ, ibig sabihin, nakita na rin nila yung ating Diyos. Father God. Kasi binabanggit dito na
ang sumasa kanya ang ama, no? At siya ay At siya ay sumasa kanya. No? So, ang mas maganda pang term dito ay sumasa akin ang ama at ito lang bro yung exactong term. Parang sabi nga Ayun, ako'y sumasa ama yan. at ang ama'y sumasa akin. Oo. Ibig sabihin, iisa lang talaga sila. No? At yung sinasabi pa dito na yung lahat ng sinasabi niya ay hindi lang ginawa niya o siya yung may pakana. Kundi, tinutulungan siya ng ama para sabihin lahat ng ito. Yes. No? At sinasabi din dito sa ating pagbasa na kung kayo ay mananampalataya, kung kayo maniniwala kay Jesus Christ, ay magagawa nyo yung kaya kong gawin. So, magagawa daw ng mga alagad yung mga kayang gawin ni Jesus Christ kung sila ay maniniwala na siya at ang ama ay iisa. Amen. At mas kaya pa nilang higitan ito. No? So, ganun ka-importante yung tinatawag nating pananampalataya. Yung hindi nagdududa. Amen. No? Yung hindi natatakot. Yung hindi nababalisa. Kasi simula pa lang sinasabi sa atin, huwag kang mabalisa. Manampalataya ka. Maniwala ka sa akin. Ako yung Diyos. Kasi pag tayo nagdalawang isip, pag tayo nanghina yung panampalataya natin, wala na. Hindi na natin, bagsak na. At pag nagkamali ka na ng sinasampalatayaan, Yun. So, problema rin yun. isa lang dapat ang ating panampalataya, Oo, yung ating tama. Panginoon. Kasi, alam naman natin na si Kristo talaga yung ating Diyos. Wala na tayong ibang kailangang hanapin pa. Yung Diyos Ama at si Kristo ay isa. At yun yung patuloy nating panindigan, paniwalaan para sa mga susunod na araw na tayo manghihina, no? Na tayo ay mawawala ng gana, na tayo ay matatakot, ma-remind tayo na tuloy-tuloy na tayo manampalataya para hindi tayo matakot at patuloy nating ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen. Naalala ko lang yan, bro. Kasi, syempre, merong mga naniniwala na si Jesus Christ ay tao lang. Hindi naging Diyos. So, paano kaya nila ngayon ipapaliwanag yung sinabi ni Jesus na yun, na ako ay sumasama at ako ay sumasama. Pag nakita nyo ako, nakita nyo na rin ang Ama. Yan. Diba? Kumbaga, yun yung sinasabi nga na yung pananampalataya mo, kailangan maingat. Kailangan tama yung pinaniniwalaan mo, yung sinasampalatayanan mo. Kasi baka mamaya, mga kapatid, naililigaw na pala tayo. No? Hindi natin namamalayan. Mali na pala yung pinaninindigan natin, yung pinaglalaban nating pananampalataya. Ayun, sinabi dyan, no? Hindi mo pwedeng i-disregard si Jesus Christ. Hindi siya tao lang, hindi siya propeta lang. Siya ay Diyos, kaisa ng Ama at ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay may pangunawa, ay mauunawaan mo talaga. At kung wala naman, ay manalangin tayo mga kapatid na makatanggap tayo ng tamang pangunawa. Dahil blasphemy po pagka minenos natin si Jesus Christ. Yun lamang. Tsaka napakalinaw ng sinabi nga ni Jesus dito, mga brothers. No? Sumasa kanya rin ang Diyos. So, ibig sabihin, kung ano yung sabihin ni Jesus, siyang sasangayunan ng Ama. Siyempre, di ba? Kung ano yung ipagawa ng Ama, yun din ang kagustuhan din ni Jesus. So, kung ano yung paggawa sa atin ni Jesus, kung italaga tayo kung sa amang misyon na yan, kalugod-lugod yun sa Ama. Amen. Kumbaga, syempre, may basbas na galing sa tatay. Di ba, tayo naman, di ba, pag yung anak mo, pag magsabi sa'yo, Daddy, magsiserve ako, punta ako sa mission ng ganito, magsiserve kami ng camping dito sa Tubigaraw. Siyempre, ikaw naman, tatay, papayag ka. Kasi isang mission yun ganun kasi ang Ama, pagdating talaga sa kabutihan, sa mission, tsaka pagsagip sa mga souls, hindi mag-oo yung Ama Kaya sumasa kanyang ang pagpapala ng Diyos Ama, ni Father God. So balinaw ng pinapaliwanag ni Jesus na siya lang talaga ang ating tignan, tibayan natin yung ating pananampalataya na sinasabi ni Brother Mark kanina kasi
sinabi na din ni Jesus na siya ang daan, Amen. ang katotohanan at ang buhay. Amen. Ano, the way, the truth, and the life. Amen. So yun mga brothers, tayo natapos na sa ating mga basahin. So Brother Mark, so ano ba yung connection ng ating mga tinalakay, pinag-usapan sa ating darating na misa? Malinaw yung sinabi sa ating mga pagbasa, no? Mm. Na ang ating natatanging pundasyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. No, so mula dun sa first reading, no? Syempre dahil sa pananampalataya nila, nagawa nila yung dapat at tama nilang gawin Mm-mm. tungkol dun sa nararanasan nilang sitwasyon, no? Mhm. Mula sa wisdom ng Panginoon, mula sa pananampalataya nila sa Panginoon, naisip nila na hindi ko kailangan gawin lahat to kasi Mhm. maraming pwedeng tumulong sa akin. Pwede Yes. akong magpatulong sa iba ko pang mga kapatid Mhm. para yung natatangi at ang mas importante, mas priority kong gawin ay magawa ko Mhm. ng 100% ng best, no? Ng mas maganda, mas malupit, no, sa mga term natin kasi hindi lang dapat yung pagsiserve natin ay yung pwede na, Oo. no? So dapat ginagalingan talaga natin, no? So kung ano yung ibigay sa atin na trabaho, dapat ginagalingan natin. Mhm. Kung ikaw ay magsaserve sa mga balo, dapat 100%, 101% yung service mo. So yun, dun papasok na magagawa natin yun kung ang panampalataya natin ay matibay. At yung tibay na yun ay nagmumula sa pundasyon natin sa ating panampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, sa second reading, yung batong panulukan, no? Na lahat tayo yung pundasyon, yung tayong lahat ng mga tao, no, na magagawa natin yung mga ipinapagawa ng ating Panginoon kasi alam natin na may tutulong sa atin na matibay, na malakas, na kaya nating gawin lahat, na kaya nating harapin lahat ng problema kasi may panampalataya tayong matibay nagmumula sa ating Panginoon. Amen. No, so importante po na kung ano yung pundasyon natin, kung gaano katibay yung pundasyon natin, ganoon din katibay yung magiging pananampalataya Yes. natin. So, yung batong buhay na nagbibigay pag-asa, na nagbibigay inspirasyon, na nagbibigay ng halaga, ng pagmamahal, Mhm. na nagbibigay ng pananampalataya din sa mga kapatid natin. Na kahit anumang dumating na problema, persecutions, no? Lalo ngayon, maraming challenge kasi may Mhm. mga parating tayong activities, evangelization, no? Yes. So, talagang susubukin yung pananampalataya natin. Yes. At doon natin kailangan tandaan yung pundasyon natin ay nakasalalay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yes. Amen. Amen. At syempre, doon sa ating gospel, so kitang-kita naman, sabi ng ating Panginoon na kung ang buhay, ang katotohanan, at ang daan, no? The way, the truth, and the life. No? So, kitang-kita mo na wala tayong ibang kailangan hanapin pa, kundi si Jesus Christ lamang. At siya lamang ang natatanging pundasyon na kailangan nating kapitan. Kasi siya lamang ang daan patungo sa Ama. Wala nang iba. No? Wala na pong iba. Wala na tayong ibang kailangang paniwalaan kundi siya lamang. Yung ating Diyos Ama, si Jesus Christ, meron pang isa, yung Holy Spirit. Amen. No? Mm. So, hindi lang po nabanggit sa pagbasa natin, pero sila pong tatlo yung nagtutulungan, pero iisa lamang po sila. No? So, napakatibay na pundasyon, napakagandang kombinasyon, napakagandang pagtutulungan ng tatlo na lahat makapangyarihan kasi iisa lamang naman po sila. Yes. No, so napakalinaw po na pagtibayin natin yung ating pundasyon. Pagtibayin ang ating pananampalataya, pagtibayin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Mhm. Nang sa ganun po ay patuloy tayong mamuhay ng may galak habang nagsisilbi, ng may galak
kahit may challenge, kahit may problema, na patuloy tayong lumalaban, sumusugod sa buhay na kasama yung ating Panginoon. Yes. Na lagi nating iniisip na may Panginoon na tutulong sa atin kaya hindi ako mababalisa, hindi ako matatakot, hindi ako mag-worry at itutuloy ko tong laban na to kasi ang kasama ko, ang kakampi ko, ang pundasyon ko ay matibay at yun ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ganda bro. Amen. Okay, so yun, tapos na yung mga readings natin. No? Napakaganda. Amen. Pundasyon ng ating Panginoon. No? So, ngayon naman, syempre, yung mga natutunan natin, kailangan naman natin i-apply sa ating buhay. So, Brother Fernan, paano ba natin ma-apply ang ating mga binasa? Sa akin bro, dalawa yung nakita kong magandang maging application base dun sa mensahe na nakuha ko. Una, do not compromise yung service mo, at pangalawa, having faith on your brothers and Amen. sisters. Mhm. So una, yung do not compromise your service. So kagaya nung 12 apostol, no? Hindi nila inilagay sa alanganan yung priority nilang gawain, Amen. which is spreading the good news, Yes. no? Alam nila na meron din silang mga kailangan ding gawin. Mabuti rin naman nga yung magbahagi ng mag-distribute sa mga tao. Pero alam nila na malalagay sa alanganin yung oras nila sa pagpapakalat ng mabuting balita. So, ang ginawa nila, nag-delegate nga sila. So, tayo rin mga kapatid, na tinawag ng ating Panginoon na ikalat yung kanyang mabuting balita. Lahat tayo mga kapatid ay tinatawag na magmisyon. Ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Huwag natin mga kapatid ilagay sa alanganin yun. Kasi, totoo naman, no, meron din tayong mga mabubuting bagay na gustong gawin. Pero dapat, alam natin yung pinaka-importante. Pag natapos na natin yun, no, yung main na trabaho natin, then, kung may time pa tayo, yan, gawa pa tayo ng iba pa. Pero number one, syempre, spreading the good news of the Lord. And yung pangalawa, yung trusting your brothers and sisters. So, gaya nga sinabi ka ni Brother Mark, no, nakapag-delegate ka na, no, mag-delegate ka, di ba? Kasi, hindi mo kayang sapahin lahat ng trabaho. Mapagod ka. At bababa ang quality ng isang service mo kapag sobrang dami mong ginagawa. Ngayon, pag na-delegate mo na, naipagkatiwala mo na, o halimbawa, Brother J, gagawin kitang speaker. Dapat magtiwala ako sa iyo. Hindi po pwede na naibigay ko na sa iyo, pero ako naman, hindi ako mapakali na kaya Burrito ni ka. Gerald to, ano ba? Babantayan ko ba to? At kapag nakita mo yung kapatid mo nahihirapan sa halip na tulungan mo magsasalita ka pa ng hindi ayos. Dahil wala kang tiwala sa kanya. Pero kung nagtiwala ka sa kanya, na siya ay kagaya mo rin, na ang layunin ay ipakalat yung mabuting balita ng Panginoon. Magtiwala ka na, gagabayan siya ng Holy Spirit. Amen. Kasi mga kapatid, kapag wala kang tiwala sa iyong mga kasama, napakalungkot na magiging buhay mo. Napaka-isolated mo. Kapag hindi ka nagtiwala sa kapwa mo, paano na lang yun? Lahat ikaw ang nag-aalala, lahat ikaw ang nag-iintindi. Sign din yun mga kapatid ng kayabangan. Kapag palaging ang tingin mo, ikaw lang ang nakakaalam ng tama at mali. Hindi ganun yun mga kapatid. Tandaan nyo doon sa binasa natin kanina, pinili yung 7 delegates na yun base sa kanilang spiritual maturity. Amen. Hindi sa talino, hindi sa lakas, hindi sa dami ng pera, hindi sa height, hindi sa pogi. No? Hindi yun ang pinagbasihan. Spiritual maturity. So mga kapatid, kung nag-delegate ka na dahil nagtitiwala kang siya ay mataas na rin yung kanyang faith sa ating Panginoon, pagtiwala ka. Dahil kagaya mo, pinagtiwalaan ka lang din ng Panginoon, kaya mo yan nagagawa. So, yun nga mga kapatid. Let us trust each other para nasa ganun maipakita natin sa Panginoon na totoong nagtitiwala rin tayo sa atin. Amen. Yun. Praise God.
Okay, ngayon naman mga kapatid, Yes. ating Amen. pakinggan ang magiging application ni Brother Jeff. Okay, mga brothers. Meron akong kwento muna. Okay. No, siguro narinig niyo na to, no? So, meron po akong kwento tungkol sa isang lolo, sa apo, at kalabaw. Ay, hindi ko pa narinig yan. Oo, Sige, parang hindi ko sige. alam yan, So, kalabaw, itong maglolong to, kasama ang kalabaw, ay galing sa bukid. So, ngayon, pauwi na sila. Pauwi na yung maglolo, kasama yung kalabaw. Bago sila makauwi, may 3 baryo silang dadaanan. So, ngayon, naisip ng lolo na pasakayin yung kanyang apo dun sa kalabaw. So, pauwi na sila. Dumaan na sila sa unang baryo. So, may mga nakatambay doon. Diba, usually, yung mga nakatambay talagang mga marites yan. Oo. Pag-isipan ka ng masama. Sabi ng mga nakatambay sa unang baryo, sabi ng mga nakatambay, grabe naman yung batang yun. Matanda na ang lolo. Oo. Ba't pa ang bata ang nakasakay? Oo. Nadidig ng bata. Kaya nung paglagpas nila sa unang baryo, sabi nung bata, nadidig ng bata, "Lo, sa susunod na bayan, kayo na akong sumakay." Oo. Nadinig ko yung nasabi ng mga nakatambay. Sumakay si lolo sa kalabaw, pangalawang baryo, may nakatambay na naman. Ganun din. Sabi ng mga nakatambay, pambihira naman matanda ito. Hindi na naawa sa bata. Ang bata siya hila-hila niya yung kalabaw. Tapos ang matanda nakasakay. Nadinig din ng lolo. Di sabi ng matanda, "Apo, nadinig ko yung mga sinabi ng mga nakatambay sa pangalawang baryo ginanan natin. So ganito gawin natin, 2 na tayo sumakay sa kalabaw. Sa pangatlong baryo, may nakatambay na naman, huling baryo. Sabi ng mga nakatambay doon, pambihira naman itong maglolong ito. Di na naawa sa kalabaw, lawit na dila, nagtrabaho maghapon sa bukid. Sinakyan pa nila. Di nadinig ng maglolo. Di sabi ng maglolo, "Apo, at nadinig natin yung sinabi. Ating dalhin na lang yung kalabaw." So yung pag-uwi nila, dala yung kalabaw, nakita nung lola. Sabi ng matandang babae ni lola, "Pambihira naman kayo, para saan kayo kalabaw, ba't din yung ginamit?" Sabi ng lola. So nakakatawa ang kwento, pero ano ang point ko? Marami tayong maririnig. May gawin kang tama, sisitahin ka. May mali kang ginawa, grabe ang sita. Wala ka ding gawin, masisita ka. So anong point ko din? So dapat focus tayo doon sa gagawin din natin. Amen. So kahit anong madinig natin, huwag kang ma-distract. Amen. Amen. Ang maglolo tsaka yung kalabaw na yon, ang focus nila makauwi. Pero marami silang nadinig. Nagpa-apekto. Sumakay si apo, sumakay si lolo, nagpa-apekto. Pero nakauwi pa din sila. Sa atin, ganun din mangyayari sa atin. Maraming distraction, May gagawin kang isang bagay, maraming abala, maraming problema, ang daming harassment, maraming assault. So dapat focus tayo. Parang sa pananampalataya natin, ang demonyo, sisirain yung pananampalataya din natin hanggang makuha ka ng demonyo. Bibigyan ka ng maraming problema, may dadaanan ka maraming problema, di ba? So hanggang saan katibay ang pananampalataya mo sa Diyos? Kaya nga sa mga binasa natin, si Jesus ang pundasyon natin. Tayo din ay pundasyon din tayo. Isang simbahan tayo na nagkakatipon para sa isang pananampalataya, sa isang pagpupuri sa isang Diyos. Amen. So, focus tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong umatras pag may pinagdadaanan tayo. Kasi yung lolo, pag umatras sila, yung lolo, yung mag-apo, hindi sila makauwi. Pag umatras sila, kung nagpa-apekto sila. Pero kung tayo palapit ng palapit at huwag natin pansinin, kasi nasa tamang daan tayo, nasa katotohanan tayo, at may buhay tayo na pinagkaloob sa atin ng Diyos, tayo'y lumapit sa Kanya. Huwag tayo magpa-apekto. Kaya mga kapatid, alam ko, mga brothers, huwag tayo magpa-apekto. Tayo'y tatamaan ng bad trip, ng galit, ng inis. But then, let's be focused on the word. Amen. Huwag tayo magpa-distract. Kasi problema lang yan. Ang problema nawawala yun, di ba? Pero ang Diyos, di siya nawawala. Oo. Di ba? Umalis ka dito sa problema mo yan, andiyan dyan ang Diyos. Tumambay ka sa problema mo, andiyan dyan ang Diyos. Kahit saan ka magpunta, andiyan dyan ang Diyos. Hindi siya mawawala. Kaya focus lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Yan. Okay, so natapos na kami, Brother Mark and Brother Yes. Fernand. So para sa iyo, bro, paano mo siya mabibigyan ng application?
Okay, sabi nga dun sa ating gospel, no? Don't be anxious. Mm. So, pag po tayo may problema, wag po tayong magpaalipin dun. Wag tayong bumabad dun. Wag po Yan. tayong doon lang, sabi nga ni Brother Gerald, wag po tayo dun mag-focus. Saan tayo magpo-focus? Sa ating Panginoon. Amen. So, pag po tayo may problema, ang una nating titingnan ay ating Panginoon. Amen. Kailangan nating kausapin siya. Kailangan nating mas palalimin pa yung ating pananampalataya sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanya yung problema. Amen. So, lagi nating naririnig sa ating mga to. Pag tayo may problema, ibigay natin sa ating Panginoon. Yes. Siya na yung bahala. Mm-hmm. Pag ibinigay na natin, wag na natin kunin. Mm-mm. Hayaan natin na siya na yung mag-solve. Yes. Kasi po, minsan nangyayari sa atin, Lord, tulungan mo ako dito. Lord, tulungan mo ako. Mm-hmm. Tapos maya, malungkot ka pa din. Ah. Stressed out ka pa rin. So, kailangan po na, pag hindi na natin, most especially, alam yung gagawin sa ating problema, ginawa mo ng lahat, no? Wala ka ng ibang magawang, parang wala ka ng ginawang tama, no? Wala ka ng lahat ng solusyon, lahat na pinag-isipan mo, pero wala pa rin nangyayari. It's time to trust the Lord. Amen. It's time to give it to the Lord. Kasi ang Panginoon natin, lagi lang naandyan naghihintay para tumulong. Kasi po tayo, minsan talagang kinakanya natin yung mga problema natin. Hindi tayo nahingi ng tulong sa mga kapatid natin na willing tumulong. No? Ang sarap kayang tumulong, no? Ibigay natin yung opportunity na yon sa mga kapatid natin para tulungan ka sa mga problema mo. At yung mga kapatid natin na yan ay ibinigay ng Panginoon para tulungan tayo. Kung ano man yung problema natin. No? So, kailangan wag po tayong magpadala sa kahit anumang problema. Yes, may mga mabibigat. Most especially pag pera na yan, pag kalusugan na yan. No? Wag po tayong kung kailan lang no choice na saka lang tayong magdadasal. So lagi pong sinasabi na lagi po tayong magdadasal sa kahit anumang sitwasyon. May problema man o wala, masaya ka, malungkot ka, kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Kailangan nating mas pagtibayin yung ating relasyon sa Kanya. Kasi yun nga po yung magpapatibay ng pundasyon, no, ng ating pananampalataya. Na kahit anuman yung dumating na challenge sa atin, nandyan tayo nakatindig, nandyan tayo nakatingala sa ating Panginoon. Kasi alam natin na naandyan siya, na lagi natin siyang kasama. Kung ano man yung pinagdadaanan natin. Yung buhay po natin ay hindi lamang para sa atin. Ang buhay natin ay para sa Panginoon. At ang ating Panginoon ay masayang mamahalin ka at papatunayan na sasamahan ka niya kahit ano pa yung pinagdadaanan. No? So ngayon, daming challenge, no? Kasi nga, panahon ng evangelization, may mga CLS po kami. May mga Christian Life Seminar po na inaayos, na pinapatakbo, na mga kailangan gawin. So we're expecting persecutions, no, assault, sabi nga ni Brother Jay kanina. Pero andito kami nakatayo, nagpatuloy na nagse-serve kasi nandyan yung ating Panginoon para tayo ay tulungan at sabi nga ni Brother Jay, kailangan lampasan lang lahat ng ito. No, kasi kung tayo nga po ay magpapadala sa mga problema, tatambayan yung mga problema, ay wala na po tayong magagawa. Nakatambay ka na lang. Magmumukmuk na lang po tayo at yung nga po, yung pagmumukmuk natin, yung problema natin, ay wala pong naidadagdag na solusyon. So, kailangan po natin kumilos. Kikilos tayo kasama yung ating Panginoon. At susolusyonan itong ating mga problema. Lalampasan yung mga challenge na to na alam naman natin ay kaya natin kasi malakas tayo
dahil malakas yung ating Panginoon. Yes. So, yun po, napaka-importante po na alam nating may Panginoon tayong pinaniniwalaan na lagi lamang pong naandyan. Amen. Maraming salamat Amen. mga kapatid. Yes. Thank you mga Yes. bro. Yan. One. Thank you sa pagsama niyo muli sa amin mga kapatid sa isa na namang episode. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At sa ganun, tulungan niyo kami ikalat yung mga balita. Yes, opo, meron po diyang comment section, ano, kung ano po yung mga mensahe, mga napulutan niyo sa aming tatlo, yung mga brother ko na nandito. Hindi po dyan, mga greetings, shout out. Mga brothers, gusto ko lang magpasalamat. Amen. Oo, yung sa mga nakadalo ng Christian Life. Maraming salamat po at naging success ang Christian Life Seminar na ginawa nila. Maraming salamat po sa mga mating. At maraming salamat sa inyo mga brothers sa pag-support nyo sa Christian Life Seminar. Ganun din sa mga lahat ng mga young couples po dito, especially sa Cavite young couples. So, yun, napakadami naman natin natutunan, ano? Alam ko po na yung mga narinig natin ngayon na salita ng Diyos ay talagang nagpatibay sa ating pananampalataya. Amen. At tinanggal yung mga takot natin. No, so, syempre po, next week, marami ulit tayong pag-uusapang salita ng Diyos. May guest tayo. Oh, may guest tayo Sana next week. makadating. No, so, surprise Praise guest God. po. At abangan niyo po yun. Napaka-pogi po. Bawal po kasi sa amin mag-guest ng pangit. Amen. Walang invite namin yung mga pogi lang. Maraming salamat po muli. At syempre po, lagi po natin tatandaan. Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay ng buhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!